Hindi lahat ng ulila ay iniiwan. Kasi nang nawala si Elias sa loob ng lumang kumbento, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang sabi ng mga madre, nawala siya sa dilim. May maririnig silang humingi ng tulong mula sa likod ng pader. Mang Elias, ang huling tahing pangako. Sa isang tahimik na nayon, lumaki si Elias bilang isang masayahing bata, kasama ang kanyang pinakamamahal na ina, si Aling Marta. Lagi silang magkasama, lalo na sa tuwing gabi habang tinatahi nila ang maliit na manika mula sa mga lumang tela. Elias, ang bawat tahi ay parang pagmamahal, wika ng kanyang ina. Habang marahang inuulit ang pagtatahi ng isang bagong laruan. Dapat maingat, dapat buong puso, wika nito. At masaya namang nakikinig si Elias. Ngunit tulad ang sinulit, nauubos. May mga bagay na hindi panghabang buhay. Nang siya'y 7 taong gulang, nagkasakit ng malubha si Aling Marta. Sa loob lamang ng ilang linggo, kinuha na siya ng kamatayan. Naiwan si Elias, mag-isa. Hindi alam kung paano haharapin ang mundo. Sa araw ng libing, hindi siya umiyak. Pero sa isang gabi, nang bumalik siya sa kanilang bahay, isang boses ang mahina niyang narinig mula sa madilim na sulok ng silid. Huwag kang mag-alala, Elias. Hindi kita iiwan. Matapos namatay ang kanyang ina, iniwan si Elias sa pangangalaga ng isang kumbento. Sa panlabas, ito ay isang banal na tahanan. Ngunit sa loob, ito ay isang malamig na bilangguan. Mahigpit ang mga madre. Walang luha ang pinapayagan. Walang pagkakamali ang hindi pinarurusahan. Pinalo siya sa kamay, pinagutuman, at minsan, ikinukulong sa madilim na silid na may mga lumang estatwa ng mga santo. Mga mukhang laging nakatitig sa kanya kahit wala silang mga mata. Sa unang taon, umaasa pa si Elias. Baka bumalik ang kanyang ina, baka darating pa ang pagliligtas sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang pag-asa ay isang kasinungalingan. At ang mundo, isa itong makina na gumigiling sa may hina na tulad niya. Hanggang isang araw, natagpuan niya ang manika sa basurahan. Isang hapon, habang naglilinis si Elias sa bakuran ng kumbento, may isang bagay ang kanyang napansin sa tambak ng basura. Isang manika. Sira-sira ito. Kupas ang tela. Kupas ang isang mata. Pero nang hawakan niya ito, tila may kakaibang init na gumapang sa kanyang katawan. Hindi kita iiwan. Bulong niya. At siya'y napangiti. Dinala niya ito sa isang kwarto sa kumbento. Merong isang makina na pwedeng gamitin ng mga batang may interes sa pagtatahi. At doon nagsimula ang pagbabago.
Sa tuwing nasa dilim siya ng kanyang silid, nagsasalita ang manika. Sa una, mahinalap tila isang alingaw-ngaw sa hangin. Pero habang lumilipas ang mga buwan, ang mga bulong ay nagiging malinaw. Huwag kang matakot, Elias. Malapit ka ng makalaya. At hindi lang basta nagsasalita ang manika. Minsan gumagalaw ito sa gabi. Minsan, nawawala. Minsan, nawawala ito sa kanyang higaan. Pero sa pagising niya, nakapwesto ito sa tabi ng kanyang mukha. Ang isang matang natitira nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Hanggang isang araw, bigla itong tumahimik. Kasabay sa kanyang pagbibinata. Sa unang pagkakataon, hindi siya kinausap ng manika. Hindi ito kumilos. Kahit anong gawin ni Elias. Yakapin ito, kausapin ito, iyakan ito. Wala itong reaksyon. Doon niya naramdaman ang tunay na takot. Nawalan siya ng kaibigan. Karamay, kausap, pagmamahal. Ano ang kailangan niyang gawin upang maibalik ang kanyang kaibigan? At doon dumaan sa kanyang isip ang isang ideya. Siguro, isang bata ang kailangan niya. Dahil ako ngayon ay binata na. Sa unang pagkakataon, lumabas din siya sa gabi. Sinundan niya ang isang batang palaboy sa lansangan. Mabilis, tahimik, isang dampi ng panyong may lason. Nagawa niya ang kanyang hangarin. Pag-uwi, sinimulan niya ang proseso. Hinati niya ang katawan ng bata. Maingat na inalis ang puso at pinasok ito sa loob ng manika. Ginamit niya ang pinakamatingkad na pulang sinulid upang isara ito. Siniguradong bawat tahi ay perpekto, katulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ina. Pero pagkatapos ng lahat, tahimik pa rin ang manika. Hindi siya tumigil. Isa pang bata. Isa pa. At isa pa. Hanggang sa napuno ang kanyang silong ng mga tinahing alaala. Mga katawan na walang buhay. Mga bibig na nananatiling nakabuka sa huling sigaw. Hanggang sa isang gabi ay gumalaw sa dilim. Sa sulok ng kanyang silid, nakaupo ang manika. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa paligid nito, may iba pang mga anino. Maliit na mga katawan, maputla at marurumi. Mga batang may nanggagalit na mata. Walang buhay, walang emosyon. Nakanganga ang kanilang mga bibig, ngunit walang lumalabas na tunog. Hanggang sa sabay-sabay nilang bumulong. Tapos na ang laro, Elias. Hindi. Mabilis na tumakbo si Elias papalayo, pero mabigat ang kanyang katawan. Parang may kung anong puwersang humihila sa kanya pababa. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at halos mapasigaw sa nakita. Dugo at itim na sinulit, dahan-dahang bumabalot sa kanyang balat. Hindi niya ito namalayan. Unti-unti na pala siyang tinatahi. Hindi niya gustong gumalaw, pero ang sarili niyang mga daliri ang nagtataas ng karayom. At sa bawat tusok ng matulis na bakal sa kanyang laman, ramdam niya ang sakit. Hindi ito panaginip. Buhay pa siya habang tinatahi. Hindi niya tinahi ang manika. Ang manika ang nagtatahi sa kanya.